malimbaon, makadungog kami sa imong mga pulong, Lord God. Let your word be the light of your people. O ang imong mga pulong, Ginoo, may magagawas sa baba sa imong kanakan karon, nga mao'y magadala sa imong pulong. Let there be anointing, O God. Salamat nga walay igo ang imong anak, Ginoo, kung wala ikaw nga magapamuhat, Ginoo. Lord God, imo kini nga pulong, Ginoo, nga among pagatun-an karon, mapuno kami sa kaalam ug kahibalo, Ginoo. Salamat, dalaygon ikaw sa walay katapusan, pasidunggan ka ug pasalamatan sa pangalan ni Jesus nga mong Ginoo. Amen. Mga igsoon, adto ta mga igsoon sa kung naamoy mga Bible adto ta sa 1 King. Unang hari, versikulo 8, magsugod ta sa 57. Mga igsoon, ingon siya diri ang Ginoo nga atong Dios mag-uban unta kanato, ingon nga nag-uban siya sa atong katigulangan. Hinaot unta nga dili kita niya biyaan o isalikway. Mao na ang sa 1 King, mga igsoon. Naay word diri nga hinaot. Tanaw na to ha? Unsa ang Ginoo nga atong Dios mag-uban unta. Kung may pasabot sa unta, mga igsoon. Sana. Murag dili sure. Diba pag moingon kag unta, dili siya sure. Pero klaro kayo diri mga igsoon, may the Lord our God be with us. Unta. Unta kanato ingon nga nag-uban siya sa atong katigulangan. Tapos na siya word diri sa sunod nga hinaot. Hinaot. Unsa man sa ting hinaot nga word? Unsa man ning hinaot nga word pod? Unta na gyapon. Ingon siya diri hinaot unta nga dili kita niya biyaan o isalikway. Before ta mo adto ana mga igsoon, kinsay writer sa hari? Kinsay writer sa hari? Kinsay author ba? Kinsay nagsulat sa hari? David. Ha? David. Kinsay nagsulat sa hari? David. So, nganong ni gamit man siya mga igsuon og unta. Nganong ni gamit siya gikaduhaan pag niya og hinaot. Di ba? Pag mag-ampo ta, Lord, ubani ko Lord, di ba? Ang iya diri hinaot unta nga dili kita niya biyaan o isalikway. So, why sure? Mabiyaan tanid sa isalikway. Nganong nakaingon man si David anak nga mga pag-ampo. Ampo man ni kaingon man siya, ang Ginoo nga atong Dios. Unta naman siya. Dili sa tanan panahon ng iguban ang Ginoo. Ikaw man ang mubidya. Ano pa? Klaro man gud diri ningon siya nga hinaot unta nga dili kita niya biyaan o isalikway. Ngano man, actually sakto man to sila duha. Ngano man? Kay sala sa lamig sana sa init ang tao. Kay kung namati mo sa akong wali gahapon, every one of us has freedom to choose. And whatever the choices that we have, there is consequences. Either we have good choices, na ay good nga consequences. Either we have bad choices, then we have bad consequences. Ug nagdepende sa atong choices kung mubiya ang Ginoo ug magapabilin ang Ginoo. Diba? Nagingon ang Ginoo gitugutan to ikaw sa pagpili kung unsay sakto ug maayo. Apan sa imong pagpili, when you pray for the intervention of the Holy Spirit. Di ba? Mag-ampo ka, Lord, tabangin ko, Lord, kung sakto ba ni nga desisyon. Nag-ampo ka. Yes, given. Nag-ampo ka, Kristuhanon, good ka. Di nag-ampo ka, nga tabangan ka sa Ginoo sa imong desisyon. But the question is, when you pray, God answered, but you didn't listen. Diba? Mga kasanputanan nato, mga Kristuhanon. Ngayon bitaw tang Lord, ngano man ni Lord oy? Nagampo ba ako? Di ba nagpatabang ko nimo? Ngano naingani man? Pagtubag bitaw sa Ginoo, namati ka. This is one of the reason nga
in dili whole concept, dili absolute. Kung magpalit ka og lupa, absolute sale o kanang contract sale, dili siya absolute nga gibiyaan ka. Dili ba siya nga tinuod ka doon nga whole thing gibiyaan ka sa Ginoo, mo laylo ang Ginoo. Nga naman, you choose not to listen to His word. Sumpayon nato mga igsoon mo nang bitaw pag magampo ta mga igsoonan, ayo paspasa. Lord, salamat Ginoo niini nga kagabihon ni mong gihatag ka namo. Lord, tabangi ko Lord, bayri tanan ako mga utang. Lord, hamay nimo mahibawan ang tubag sa Ginoo. Grabe man kapaspas. Lord, ang mga baboy, Lord, tabangi, Lord, ang mga baboy, isa-isa na ka dito tanan. But you cannot know what is the answer of the Lord kay waya man imugi paminawan. But when you listen to the word of the Lord, I believe 100% there is answer. Mugamit siya tao, muhagamit siya pananawon, and intervention. Nang naay mo ingon bitaw sa imo nga, adyaw na. Naay mo ingon sa ijo? Tupagsad mo ba? Naay mo ingon sa ijo? Naa ba? Kana ba magbuhat ba mo? Mo ingon dadyo, adyaw na. Naay mo kalit og ingon sa imo ba? Adyaw na. Arad ka bibot tong nag-fasting ko diri ba sa simbahan. Natuyog ko diri ako ra isa, gibiyaan mo ko Sir Bert, ako ra isa diri katong bago pa last week bambagan. 2 weeks ago. Tuyog ko diri ako ra isa. Naman kay ni ana sa akong naon ba natuyog ko. Pero siguro pananawon ra. Nagtakilit man ko na bigda. Giana ko ba? Giana, babaji. Dihan ko na bigda. Giana siya, paim na ko tubig. Giana siya, paim na ko tubig. Naisip na ko, basig anghel ni, mga anak ko basig anghel ni ba. Di ningon ko na ikaw ray pagkuhag tubig na sa kusina abli man to. Niana ko ma. Na ikaw ray kuha dito na may abli man ang kusina tas ni mata ko walay tao dadyon. Pagtubag na ko ni mata ko walay tao. There is from intervention, talking in spirit, naay ing ana. Mao nang you have to listen. Ingo ko kabasig naay anghel giuhaw diri. Mao kita nang pag mag-fasting ko, mayroon ko sa ija, pag biyaan ko niya, mayroon ko nga ayaw pagdugay. Labi nag-ako ra isa. Baliki ko, pag musayo ko gani diri, alas 8. Dugay, man siya mo ani, kay kanang alas 9, alas 10, kay mamahukpa, ano pa ija, ako na tuman dito. Iko adyaw pagdugay, kay ako ra may mabilin ko diri. Pag ikaw ra isa, duulon, manggasog kalisod sad. Ikaw ra man isa, kay istorya man siya sa imo. So, para mga igsoon, niani bitaw nga kuan na sa atong mga desisyon sa ato ang kinabuhi, sa atong mga pag-ampo, there is already an answer. But try to know asa nigikan nga answer. Kay it is really a battle ra ba ma? Nara pa sa imo ingon sa imo nga adyaw na. Nasa imo ingon tuumang ka. Di ba na mga ingana nakatesting mo? Mga igsoon, nakatesting mo nga nag-away idyo ka o galingon ba? Nakatry mo? Nga naay niingon bitaw nga, go, buhata na. Naapoy mo ingon sa pikas nga, adyaw, bawal na. Mingon sa natuumang ka, uman lagi sikuan. Mura pag nag-battle ang imong kaugalingon. And God is giving you the choice, asa ka mamati sa ila. Tapos, pag maka-choice ra ba dadyang ka, o di mao mo ingon dadyang ka, ikaw gajud ni Lord hinungdan. Tugutan man ko nimo. But remember mga igsoon, God gives us freedom to choose. Imo gajud na. Nasa imo kamot gajud. Sumpayan na to mga igsoon. 58. Gana ni siya nga verse. Kining 58. Himuon unta kita niyang masinugtanon kaniya. Himuon unta. Gajud ni maka-trigger bitaw sa ako kanang word nga unta. Himuon unta kita niyang masinugtanon kaniya. Ug magkinabuhi, sumala sa iyang kabubuton, ug magtuman sa iyang kasuguan, sa iyang mga balaod, ug sa iyang mga lagda, nagisugo niya sa atong katigulangan. Himuon unta niya kita nga masinugtanon. This is the concept of humility, mga kaigsunan.
In short, bisag unsa nimo pagpaningkamot nga mabag-o kaw, kung wala ang espiritu magapamuhat diha kanimo, dili gajud ka mabag-o. Mauning meaning sa word. Himuon unta kita sa Ginoo nga masinugtanon. Kay kung dili ta himuon sa Dios nga masinugtanon, wa gyud tay mahimo. It is the will of the Lord. Di ba? Kana bitang, di ba, naingon ko gaina, we have freedom to choose what is right. Ug naa sa atong mga kamot ang pagpili. Pero mauman ni mga igsoon, nipili na ka, but it's not the will of the Lord. Waya gihapon. Di ba waya gihapon mga igsoon? For example, kana lagi akong giingon sa imo nga, nakagraduate ko kay naning kamot ko. Pero sa panahon sa imong pag-eskwela mga igsoon, I have a friend nga bright, kugi mo eskwela, ning kamot gyud way absinay. Ning kamot gyud mo eskwela. Tapos gihapon gyud ang tanan na ang mga pagpaningkamot, nakalit dayon kasakit. Di nakaundang pag eskwela. Wala kahuman pag eskwela hangtod karon. So, it is still the will of the Lord. Bisan pag naningkamot ta, bisan kani ang atong gipili, pero kung dili na itugot sa Ginoo sa imong kinabuhi, wala gyud pud kay mahimo. Mao gitaw kining tanan nga naa nato mga igsoon, unsa ra ni? Duha ra ni. Grasya ug kaluoy. Tanan nga naa nato karon. Kwarta, bayay, sakyanan, unsa man, bana, asawa, mga anak, kining tanan grasya ra ug kaluoy. Grasyahan ka sa Ginoo, gikaluy-an ka sa Ginoo. Mabitaw nang mag-ampo ta na Lord. Ayaw gayud ang tahon ko biyai. Lord, ayaw gayud tahon ko isalikway. Ay nag-ingon ba yang Ginoo sa Mateo? Ingnon ka, pahawa. Ayaw gayud ang tahon ko isalikway, Lord. Sa panahon nga maduol ko nimo, Lord, ayaw gyud tahon ko itaboy. That is our prayer mga kaigsuonan. But kani bitaw nga verse na may tubag ani nga verse. Kani nga verse nga niingon siya, unta hinaot, look at Hebreohanon. Hebreohanon 13:5. Tanawa. Maura lagi. Maura ang verse pero lahi na ang pagkasulti. Unsa may ingon? Si may nagsuyat sa Hebreo. Kinsay nagsulat sa Hebreo? Sunday school man ta. Kinsay nagsulat? Gayna ang nagsulat sa hari si David. Kinsay nagsulat sa Hebreo? Si Pablo. Karon, basahon na to ha. Ayaw higugmaa ang salapi. Kinahanglan makontento kamo sa unsay anaa kaninyo kay nag-ingon ang Dios, dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. Let's compare the word. Unsay ingon niya? Hinaot unta na ang Ginoo dili mo salikway. Duha ra magud ka word. Mo salikway ug mo biya kanimo. Diri umaya ingon. Ayaw higugma ang salapi, kinahanglan makontento kamo kung unsay anaa kaninyo. Kay nag-ingon ang Dios, dili ko gayud kamo. Diri na ta na word. Let's compare the hinaot or unta og ang word nga dili gayud. Sige, balik ko na ko ha. Katong prayer gayina ni David, nga niingon siya nga, hinaot unta nga dili mo kami biyaan. Unsa ganitong word sa hinaot? Walay kasiguruan. Pero dirita sa Hebreohanon, unsa ingon sa Ginoo? Dili gayud. Pag mo ingon na gani tag dili gayud, umay pasabot. Sure ball. Mao ni ang tubag igsoon. Nga sa pag-ampo ni David, nakasalalay siya sa mga katigulangan. Di ba ingon siya? Hinaot unta Lord, nga dili minimo biyaan og pasagdan sama sa katigulangan. But when Jesus came to the world, there is assurance and security nga ang Dios dili gayud mo biya kanimo
mo, di sad mo pasagad sa imo. Grabe, kanila nga word ba? Isa lang nga word, pero bugat kayo. Unta, or hinaot, o gyud. There is assurance in the name of Jesus. Mga igsoon, atong i-clarify ang verse sa Hebreo-hanon. Isa-isa ho na ko ha. Ayaw higugmaa ang salapi. Karon ang nagpabilin sa balay kay naghulat-hulat og tili-tili. Mga naghigugma gazutog salapi. Sayang man kay ngano kung napuyo gud ka tawo injo na sa inyo bayay unya tag 250. Pila na dadzon? Halos moabot ng 3,000. Na, iskasako na ba sa nakapin nga bugas? Diba? Ayaw higugma ang salapi. Kinahanglan makontento kamo sa unsay anaakan ninyo. Kinahanglan makontento kamo. Ay, this is a very fresh gajud nga testimony sa inyo. Presko pa ni nga testimony gahapon pa ni sa hapon. Niskwela man ko sa Sebastian. Whole day akong klase gahapon, gabi gajud na ako busy gahapon mga igsoon. Ni mata kog sayo diretso sa FM. Pagikan sa FM diretso na ko Sebastian, wa na koy uli ay bayay. Naaya akong isa ka classmate, dato gid siya kaayo, taga Siargao, GL gid siya mismo. Na siya kuan dito kanang murag kondo bitaw nga adto magpuyo dito ang mga Amerikano, kanang mga bakasyonista, ay siya kondo dito, dato gid siya. Tapos ingon siya kay manghud pa man lagi nako, isa ay gara-garahan ako or isa ay maggara-gara siya sa ako. Ingon ko pag minyo na raw kuan, di lang ako ikuan ng word. Pag minyo na daw, ay tiguyang na ka. Ingon dayon si Zaon sayang tubag sa ako. Injo nga, no, not yet. I want power. I want money. I want position. I want status. Mao ginaingon sa ako gapon. Jadi pa ko nun siya magminyo kay gusto pa ni jag power, position, money, and status. Bata pa ba sa 28 pa mabagana siya. Ako ganito sa gitubag. Nabi tayo nangabot. Humay mo sigbagot-bot. Ginang ganda na ako sa no. As long as you live in this world, as long as you live in this world, you will never be contented. Even if you got money, you got power, you got the status that you want, but still when you got all these things, you will never be contented and you want to get more. Tingnan ako siya. Hilang siya. Hingon ko nga, dili gajud. Dili na siya kung may makapasatisfy sa atong kinabuhi. The word said, makontento ka mo kung unsay naani mo. Pero kami po na word, irong rabali sa mga tao. Pag moingon nga dapat makontento ka mo, di nasad mo malingkamot. Kaya nag-ingon ang Ginoo, dapat makontento ko kung unsay naara sa ako. Injo na po ni siya irong. Unsay buot pasabot sa tong buhi nga Dios niya ni. Makontento ka mo kung unsay naanin nyo. Unsay naanin nyo? Kanang mga naanin nyo nga inyong gipaningkamutan. Example, nagtrabaho ka, o imong asawa kay materialistic, palitig ka jud ko ng, saan man ang ipapalit sa mga asawa? Kadi man ko hilig magpapalit. Unsa may kasagaran ipapalit sa mga asawa? Make-up. Barato naman ang make-up. Palitin na ninyo mga bana, yung mga asawa make-up. Kanang mga maalon ba? Barato na. Kanang mga, palitin ka kong iPhone. Or, palibanay ka ko. Kada 6 months, kinahanglan, nagpariban ka ko. Demand ka sa imong bana, ana. Unya, ang sweldo dahil sa imong bana, 300 ra ang adlaw. Oo. Mao ni ang pasabot sa atong buhi nga Dios, no? Kay ngano, 300 ang sweldo niya kada adlaw. Unya, tagpila ang bugas? 50? 50. Murag is ka kilo ra po din yung kaunon nga pamahaw pa ni udto pa ni hapon man. Oh, 150. Di na ba kay 150 ayaw ing nasud-ana na ni Jo. Ya ang mga sabon pa, ang kuryente pa og tubig, di man ka. Ibuyag ko sa imo, di ko nimo palibanan. So nang kamot uno man, ang dili makontento ato pasabot unsa man, mo engage na si bana og dili mao drugs, kawat kay para masustenar ang
kapritsuhan sa asawa. Manang buot pasabot sa Ginoo nga dapat makontento kung katong 300 ra ang sweldo paigo ang 300 kay maunay panalangin sa inyong pamilya. Maura ginayang gusto. Bisan siya gusto nga dili ka maningkamot. Maningkamot ka igsuon, pero kung kutob sa resulta sa imong paningkamot, dapat makontento ka kung unsa ang naaana. Kada bitang bisag dili pa gajud ka ka-afford mag-iPhone gajud. Pero naay binoyan. Okay naman ay binoyan, wa man ay problema. Pero what if dili gajud necessary ang kanang iPhone? Pareha ako, kanang mamalit bitaw ko baro sa Shopee. Bisag teacher ko, sa Shopee ra ko mamalit. Oo, barato raman. Tapos dugay ko mamalit. Isa maabtan anay ko og day tagduha ka tuig. Dugay. Tas kay nabuntag na realize ko. Hanap na kong baro. Naman ko'y baroon. Kanang pangsimba ba? Naman ko'y baroon. Nakinagdali-dali na ko. Mga, ko lang ka. Wala ba dahil ko'y mga baro? Kay mag-release mangod ko bitaw kada December, di ba? Panghawas na ko mga baro. Eh, kuha naman dahil ko'y baro ka pangsimba, mga daan, manday na. O tanawa akong sayal. Tanawa di ako sayal. Kinsa may makaingon, unsa ni nga sayal? Pang-duty ni sa eskwelahan. Uniform ni nako. Kay, parang nakumukad na, hindi naman ko makakita. Uy, mo ko'y baro. Ay ko na, kanira kang kay gipanglain man ni ante ang mga pang-duty na mo nga uniform. O di nagpang-duty na ko diri ng sayal. Kay nga no, I really believe nga hangto dili pa nako kinahanglan dili ko mo palit. Mao'y akong concept sa ako ang kaugalingon. So dili pa magyud ko kinahanglan og ingana kadaghan nga mga baro, di pa ko mamalit og kinahanglan nga mga baro. Gawas ko grabe gyud ka needed sa amo ang family. Nawasi, kung makita nimo si Princess karon, di ba nagsapatos na kay last nga Sunday nagguba ang ijang sandal. Tapos ang dares niya nga mga sandal kay ang bata, di ba paundayonan maggunato og gamit kay labi na kang nakaagit ang away gamit. Panghatag man ako. So wala na siya sandal, so nag-shoes siya. Na nag-order pa man ko sa Shopee, magpaabot siya. So nan, mga igsuon, ang pulong sa itong buhay nga Diyos nag-ingon nga, kung unsa ang naa, be contented. And unsay resulta na, dili ka masuya kung naay naa sa uban. Kaya kung masuya ka, mao man ang dili ka makontento. Example, diri simbahan, isimba ka. Naay gana nga bag. Pag kita nimo kay ganag bag, pag ulit nimo sa inyong balay, ang ipalitay ninyong gasol, ipalit nimo bag. O di ba? Grabe ka unethical. Oo. So, dapat be contented mga igsuon. Mao bitaw ning akong mga pagpagwapa, mo pagwapa ra kog iskabuyan. Kay takulan man sa lagi ko magnus-nus-nus-nus. Magpagwapa kong iskabuyan. Atong una, di ba, nakitaan man ninyo na pagwapa ko. Na iskabuyan na sa kapin. Wala sa ko'y nus-nus-nus-nus. Mahilang usag maligo. Katapulan ka dyan ako. Oh, sanan ka na laging magsigig palit bitaw pagwapa mo. Pag mahutda na sa pagwapa sa balay, di na sa makapalit utro. Pero kung naaga kay concept, makinungan gwapa ka mintin, nagpundo ka kag iskakuan siguro, no? Jadi ka ka mahimo, wayay pagwapa. Na ako kay murag dili man priority. Tapos pag moingon ko nilang gabi bitaw nga, anang, palit na kong pagwapa. Diyo na, ikaw, may buot kung gusto ka magpalit o dili, mga narasab siya. Pero ako man kung mahuna-huna nga, dili pa priority. Pag sobra-sobra na sa bang kwarta, adisar na sa pagpalit o true pagwapa. Pero kung sige na lamang magginamos, basta grabing pang nus-nus, murag, unethical na para sa ako ba? Lahi-lahi man tag-konsepto, pero para sa ako, unethical na gyud siya po. Manahag yun ang mga pagpanginahanglan sa inyong sa inyong panimalay. Mabitaw ng dili gyud ko og sugal. Sugal ba? Siyempre, hate gyud nato ang sugal. Bawal gyud ang sugal. But I know one person, taga diri Bakwag, sugarol, kana bitang manok. Oo. All the time, mamuyang yun siya. Pero, nako'y appreciation sa iya ha. Bisan pag mamuyang siya, ang iyang gamiton nga pamuyang, kana, extra na nila or extra no?
extra. Dili gajud hilabtan ang ilang negosyo ug ang ilang pagkaon. Di gajud manghilabot karon gabi nila kadato. As in di gajud din ko nga kay dinong man ako sa kasal may kuno. Kanang giyon sa medyo pag-sustain nga sugarol man gajud karadzaw ka sugarol ba siya nandiyan na mer di gajud ko manghilabot mer kung waya gajud koy kanang dili kuno siya ka ko ano kwarta di gajud kuno ni hilabtan bisag piso ang ilang pangnegosyo o ang ilang pang kaon tapos nakasiparit na daan pang eskwela pang kuan bawal gajud kuno hilabtan tapos pasagdan ra kuno siya sa iya asawa kay di naman kuno siya maundang lagi kung makadaog siya, ija ra tong ipunon, no ra ijang ikuan, di siya manghilabot. So, I know, arong gyapon ang sugal, pero na siya good good attitude sa sugal ba nga, bisag pati pagpalit og pangkaon, gipang sugal na, nga na ba, manghilabot, ko nga, napod si Jai concept nga na, di nato bitaw malikayan nga, naasa gyapon sugarol nga, ni-improve pod gyapon ang life nila kay, wa man to, lahit man sila, si parit sa ijang asawa o pagdaya sa kwarta. Mga mga igsoon, let's go back, hapit na, 3 minutes. Akong tiwason ha, dili ko gayud kamo, biyaan o talikdan. Mga igsoon, in this very morning, the last word nga atong saluhan karon, dili ko gayud kamo, biyaan o pasagdan. Wala na'y unta, wala na'y hinaot. But when you receive the Lord, when you surrender everything to the Lord, when you give up everything to the Lord, and the Lord will assure you nga dili gayud kaniya biyaan ni pasagdan sa imong kinabuhi mga igsoon. Trust the Lord. There is power in the name of Jesus. Ug mga igsoon, diha sa ngalan sa tong buhi nga Dios na ay kasi kuraduhan. Pag yun na atong ibutang sa itong mauna-una mga igsoon, na gabi, less stress bitaw ko karon mga igsoon, kay nga no, I always really put my trust sa atong buhit na Dios. Sa tanang igayon, bayronon pa man kay nako, sa 60,000 sa law school, naapay dito sa doctorate, pero wag gajud ko nagkabuang-buang nga nagkakuang-kuan bitaw nga, nangita og kwarta, nagkalabad-labad na yun ang ulo bitaw. Ano man, when you trust the Lord, God will provide. Medyo magkulang man ka, pero di yun ka niya biyaan. And every problem that you have, mga igsoon, there is answer in the Lord. Mao nang duol, and balikon ako gaina, pamati sa iyang tubag. Manindog ta mga igsoon. Ang pulong sa Ginoo naga-focus ka nato nga dili nato i-focus ang atong kaugalingon sa kwarta. Tungod kay ang kwarta mahanaw. Ang kwarta dali ra gyud na siya. Ang kwarta dili mulungtad mga igsoon. Apan ang gugma sa Dios ug ang iyang mga promising words atoa kanunay magapabilin hangtod sa katapusan. Mao nang mga igsoon ani nga Sunday school karon let you be reminded, or let us be reminded of the greatness of our Lord, on His promises na magkinaunsa man ang atong kinabuhi mga igsoon, magkinaunsa man ta, the Lord is here, dili gyud ta niya biyaan o pasagdan. Amahan na mo nga langit nun Ginoo, salamat o Dios sa imong mga pulong niani nga kabuntagon karon Ginoo. Salamat sa imong mga pasalig sa matag usa Ginoo. Nga ikaw gyud Dios nga gamanan dili magabiya o dili magapasagad sa imong mga kaanakan Ginoo. Kalay ko ikaw sa walay katapusan o Dios nga gamanan. Salamatan ka namo Ginoo sa imong mga pulong karon. Himuha nga kadtong mga pulong Ginoo mabutang og masilsil sa mong una-una kamong kasing-kasing ug diin magkinabuhi kami Ginoo subay sa imong pulong ug sa imong kabubuton. Dalay ko ikaw sa walay katapusan, pasidunggan na mo imong ngalan sa pangalan ni Jesus namong Ginoo. Amen ug amen. Amen. Kadaghay atong mga katunan sa Sunday School no. In prayer, do not use the word hinaot. Kay mora ba na akong mabati. Not only the believers, unbelievers, but believers could gamit po na ng word. Ito hinaot, Lord. Do not use the word hinaot, but make it sure. Sure to the Lord. Ihatag yun. Kana mga pag-ampo ito, kana buntag, kana gabi, kana taglawon.
do not use the word hinaot. Okay, mura walay klaro. So, let us give the ample time, then pray, kay naamang ng Diyos, matubag sa tanan at mga pagpanginahan. Tinod na gilang ni Merly, na put all the trust in the Lord. No? Ako po, kay dili ko kayo mag problema. Iya po ng problema. Kami doa, mga tawar nga anak, nagkang. Sige na, kung nalagay Ginoo, tubag yung tanan, basta put all trust in the Lord. Kana lang gid, no? Ang tanan is not ginadagan, no? Pasag din ang problema na araw na piminti. But if God nas to kasing-kasing, ang tanan is not good, no? So this time, ato na po ihatag ang tanan sa itong Diyos, pinagi sa paghatag ng mga alawiton, ug ato ihatag ang iyang panahon sa magdumala. Amen. Ngayong buntag sa tanan, hanggi-hanggi ang tanan sa pagtindog aron sa pagdaig sa atong buhi ng Dios. Ingnang imong katapad, nalipay ko nga ni akakaron. Amen. So, this time, atong sayawan o pasalamatan ang pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Ipakita sa pagsayaw, sa pagdaig, kung unsa ka, ka-grateful, kabuhi ka karon, nagtindog ka karon, nga mo daig diya sa atong Ginoo. Hallelujah! Yes, Jesus. Sayawi ang Diyos, Sikson!
sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo iaalay, iaalay. Yes, Lord, hallelujah. Ang ialay na kanimo ang kinabuhi, Diyos. Tungod sa imong pagkamaayo sa matagusan namo ang mga kinabuhi. Hallelujah. Yes, Jesus. Ani ang among mga kasing-kasing Ginoo. Alang lamang kini kanimo. Ang tibuok kong kasing-kasing, alang lamang kanimo. Walay langing manag-iya, ikaw lang Yesu Kristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong asa busayan lamang na pag-asimbahon ka. Ang tibuok kong kasing-kasing, alang lamang kanimo. Walay laing manag-iya, ikaw lang Yesu Kristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong asa busa
magapasalamat ulit ko. Yes, Lord. We are forever be grateful, Ginoo, sa imong gibuhat, sa matag-usa ka namo, Dios. Musangay ka, nga pagadayon, tungod kay labaw ka sa tanang butang. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Saman ang mga katigayunan, kumawala ka sa akong kiliran. Magunsa man ang kaaliting kalibutan, kung ikaw, Diyos, di ko makauban. Kapag sa tanang butang, giginahalan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, labaw ka sa tanang butang, ginuha ka, kay ikaw, Ginoo, ang kinabuhi ko. Wait, sorry ng Diyos, Lord, labaw ka sa tanang butang. Magunisa man ang mga katigayunan, kumawala ka sa akong hiran. Magunsa man ang kaaliting kalibutan, kung ikaw, Diyos, di ko makauban. Labaw sa tanang butang, iginahalan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, di ko maka, kay ikaw, Ginoo, ang kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, giginahalan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, di ko maka, kay ikaw, Ginoo, ang kinabuhi ko. Ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kalingon ko. Oh Diyos, galing ako sa kanunay, kadampan ko sa kanunay. Oh Diyos, oh Diyos. Lord, ikaw lang among kalipay na. Ikaw ang aming kalingon, oh Diyos. Galingan ko sa kanunay, kadampan ko sa kanunay. Oh Diyos, labaw sa tanang butang, iginahalan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, labaw ka sa tanang butang, Ginoo, kay ikaw, Ginoo,
Open your mouth. Sing to the Lord. Ng Diyos, Lord.